Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Maging si General Bronner na chief ng AFP. Nagsabi po, medyo na-overlook natin to, hindi po natin masyado napansin. Dahil nga po, nag-enjoy, nagbabaka-bakasyon tayo. Kunwari ang bakasyon dito. May matindi palang sinabi ito si Bronner na ibinalita naman po ng ng Inquirer. Ito po yung BP stand-on communist shared by so many. Yan pong pahayag, no? Yung paniniwala po, yung pagtutol po ni BP Sara sa pakikipag-pistok ay inamin ni AFP chief na marami pong naniniwala dito sa ganitong pananaw. At iba pa pong balita, pagsuporta ni Senator Amy sa pagtutol din ni BP Sara sa pistok. At dinagdagan niya pa yan ng sinabi naman ito ni Halandoni. At iba pa pong mga balita, yan pong pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Ikalawang araw ng hunger strike. Sana naman po magkaisip na po itong House of Representatives na yung contempt power nila sobra-sobra naman, no. Pero sentro po sa pinag-uusapan na katwiran na hindi raw po parte o hindi raw po bahagi na ito yung una kong ito po yung una kong contention nung naririnig ko po nung nakikinig po ako. Sabi ko, bakit kayo? Hindi po ba dapat korte ang magpapasya o lalong-lalo na po yung Supreme Court kung bahagi ba ng SOTO law? Alam po ninyo sa totoo lang, na-realize ko po kasi SOTO na SOTO di ba? Ang akala kong SOTO law very recently at ito po ay sinabi ni batas ni Tito Soto, no? Itama lang po natin ang lahat na yung pinag-uusapan pong SOTO law dito po sa usapin na to na ang pinaka main concern po ng SOTO law, yun pong binibigyan po ng karapatan yung mga journalist, media na hindi po i-reveal ang kanilang source, no? Hindi po pala si Tito Soto to. Para konting impormasyon, baka akala natin lahat si Tito Soto to na recent senator. Ito po pala yung Vicente Soto na senador, no. Kamag-anak din po to nila Tito Soto. Hindi ko alam kung lolo ba o kung kaano-ano to ni Tito Soto. Yung naging senador po nung 1920s. Ayun po, no, yung pong lolo o basta yung ninuno po ni Tito Soto to. Kung titignan niyo po, no, ang laki na po ng diferensya buhat po ng nasulat to. Para pagpasyahan po ninyo, malamang hindi po yan yung sinasabi. Kasi kung ibabatay po ninyo yung definition nyo ng legitimacy ng pagiging journalist o broadcaster o kung ano man ang gusto nyo itawag kay Eric na hindi siya legit, ano po tawag nyo sa kanila? Di ba? Lolo o lolo daw po ni Tito Soto. Ang question ko po, ano po ang tawag ninyo kalaselis? Kung hindi po sila legit na mga journalist. Hindi po ba? Kung legit, ako, ganito lang pananaw ko Ang pagkakaiba po namin, hindi po sila katulad namin na mga
anong tawag dito, ano ano na nga kami, vloggers 'no. Baka akala niyo kasi vloggers, eh, 'di ba? Okey, yun po yung punto, gusto nila ipunto. Hindi kayo sakop ng SOTO law kasi hindi naman kayo legit na journalist. Eh, naglilingkod po sila sa legit na o may prangkisa na, ah, na kumpanya 'no. Binigyan ng Kongreso ng prangkisa yung SMNI, ibig sabihin legit po na kumpanya, ng, media company itong SMNI. Kasi may lehitimong prangkisa, eh. Ngayon kung lehitimo po sila at hinire nila 'to si Eric at saka si Badoy, hindi ba lehitimo po sila? Hindi lang po 'yan sa pinag-aralan. Kasi kung magiging istrikto po kayo sa pinag-aralan, aba marami pong mga broadcaster nung araw na hindi po nakatapos siguro ng, broadcasting o ng journalism. Hindi po natin pupuwede na balewalain po sila bilang mga tunay na journalist at broadcaster. Yun po naman ay saganang akin, 'di ba? Okay, darating po ang balang araw po, darating po ang panahon na puwede ring masakop maski nga yung mga vlogger. Kasi wala pa namang vlogger nung panahon na ginawa yang batas na yan. Tandaan po natin 1920s po yan ginawa. Wala pa pong vlogger noon, 'no? So ibig sabihin, hindi talaga kami protektado niyan kung gagawin po ninyo na istrikto yung batas na yun. Pero ina-update po, eh. At actually trabaho niyo yan, eh. Trabaho po ng Kongreso na i-update yung mga batas. 'Di po ba? Okay, yan po yung una. Kaya, kung ang ikakatwiran niyo kaya niyo kino-contempt si Ka Eric dahil wala siyang karapatan na protektahan ng kanyang source, ay teka muna, 'di po ba? Napaka napakatindi namang, diskriminasyon niyan sa kapwa. Ano po ba ang pagkakaiba ng ginagawa ni Ka Eric Celis sa mga ginagawa ng sinasabi niyong legitimate na broadcaster at journalist? Eh, sa totoo lang mas magaling pa sila sa ilan, hindi ko nilalahat, 'no? Baka mas magaling pa sila sa sinasabi niyong legitimate na journalist at broadcaster. Yun po yun, eh, 'no? So, talagang talagang kung may karapatan po yung mga nagbo-broadcast dito po sa ABS-CBN at tsaka sa GMA7, bakit po yung sa SMNI walang karapatan? Discriminatory ang batas na yan. Kung discriminatory ang batas na yan, ina-allow po ba ng, Supreme Court na may diskriminasyon? Pare-parehong may prangkisa, 'no? Pare-parehong may prangkisa, pare-parehong binigyan ng Kongreso ng prangkisa, tapos yung iba ay hindi puwedeng i-reveal yung source nila. Halimbawa, kahit na anong pilipit niyo kay Arnold Clavio, hindi niya puwede niyang hindi i-reveal ang kanyang source dahil siya ay taga GMA7. Alfa Romeo, thank you very much sa, 2 pounds. Pasensya na kayo kung gabi, alam ko po hindi makakanood yung iba dahil hindi 'to yung usual, oh. Kaya lang po napagod po ako sa kaiikot dito sa lugar na 'to 'no. Kaya po, kagigising ko lang, humiga po ako, sabi ko iidlip lang ako ng mga 30 minutes, ngayon lang po ako nagising. Okey, yan po yung isa kong question nung na-realize ko na hindi pala si Tito Soto 'tong pinag-uusapan nating Soto Law. Eh, kung magiging istrikto tayo, putya baka wala pa pong telebisyon nung araw, nung krineate yan. Hindi pa po cover yung mga 'di ba yung mga nagbabalita sa TV ngayon. Kasi ibang personality na po yung journalist at mga broadcaster, eh, sa TV lang. O kaya nga po dapat pati yung batas ina-adapt natin sa changing
Okay? Okay. Punta po tayo rito 'no, sana po, bago may mangyari sa kanila, delikado po kasi yung hunger strike 'no. Marami po na nag-hunger strike sa mga, political, move na hunger strike. Marami po diyan nag-deteriorate yung, kalusugan ng, wala ng sulian. Ibig sabihin permanently na-destroy yung kanilang kalusugan dahil sa pag-hunger strike, 'no. Sana po hindi sapitin ng dalawa na 'to 'no, kasi indefinite ang, hindi kayo nagtakda kung hanggang kailan, kung hanggang Pasko man lang o gano'n na ba tayo ka-istrikto, 'no? Okey, punta po tayo dito sa mga binitawan po ni VP Sara. Medyo na-overlook ko po 'to, pero may nag-comment nito hindi ko lang gaanong maintindihan. Nawala po ako sa hulog na sinabi kasi Bronner lang, eh, medyo nalito tayo. Okey. VP's stand on communist shared by so many. Ito po ang pahayag ni AFP Chief, General Bronner. Dito po binalita po 'to ng, Inquirer 'no. Vice President Sara Duterte's stand opposing the resumption of peace talks with communist rebels is a popular view. Popular po siya 'no, that even soldiers would agree on. Okay, sabi po ni ano, ni General Bronner, pati po yung mga sundalo ay talagang, sang-ayon dito sa sinasabi. Pahayag pa po ni Bronner, hindi niya masisisi si Vice President Sara Duterte sa pagsasalita niyan kasi marami din po sa mga sundalo ang ganyan din po yung pananaw, 'no? Okay. So, consistent 'to si General Bronner, eh. Alam niya yung sentimiento at hindi po siya nahihiyang magsabi ng mga sentimiento ng mga sundalo, 'no? Bino-broadcast niya po dito para siguro, kahit po sundalo si General Bronner, hindi niyo po maatim na ilihim yung mga pinag-uusapan po nila. 'Di ba nasabi niya rin 'yan na maraming mga retired soldiers, 'no, tapos may nag-approach pa sa kanya mismo nung panahon na yung yung may mga nanghihikayat ng mga retired, officials ng AFP, nanghihikayat na, sa mga active, ang pakiusap niya lang, "Wag nang idamay yung mga active." Oh, sinabi rin 'yan ni Bronner, eh. Tapos eto na naman po, in our Viber group, pero eto po, hindi po pagkondena yung sinasabi ni Bronner dito, eh. Ang sinasabi niya may point yung pangalawang pangulo, eh. Delikado po 'to. Yung gusto niyong i-isolate si Sara Duterte, yung mga tagapagtanggol po, ang napupuna ko lang po sa mga troll kaya po natin natatawag na troll 'tong mga 'to, unlike nung tinawag pong mga troll yung mga tagapagtanggol ni Pangulong Duterte, tinatawag pong mga troll nitong mga kakamping Katdilawan, eh, mga totoong tao po, Sasurgando Sasot, 'di ba? Sila Trixie, sila Thinking Pinoy, sila Maharlika, lahat po mga totoong tao, eh. Etong mga troll na nagtatanggol ngayon kay Martin at saka dito sa mga loyalist, tignan niyo po kung ano-ano pong pangalan, 'no? Kung ano-ano pong pangalan nila. Eh, at least kami totoong tao kami, si Badong Aratiles, alam niyong tao 'yan. 'Pag artist kayo kayang i-drawing si Badong Aratiles. 'Pag pina-drawing mo si Sasrogando Sasot, kaya nilang i-drawing. Si Mark Lopez kaya nilang i-drawing, 'di ba? Si Daryl Yap 'yun yung mga nagtatanggol sa mga Duterte, mga totoong tao. Tapos sinasabi lang, "Ay hindi naman mga tao 'yan, troll yang mga 'yan."
Okay, so anyways, balik po tayo rito. I cannot blame the Vice President for saying this. In fact, this opinion is shared by so many in our country, even soldiers. In our Viber group, there are similar sentiments because of the experience we've had with them. Oh, sa Viber group nilang mga sundalo, marami po. Marami po. Pinagpapalagay ko na sundalo 'tong mga sinasabi ni ni General Bronner, o mga opisyal o mga kamista niya o kung ano pa man. Yung grupo niya, kung ano mang grupo 'yun, grupo ba ng mga sundalo, grupo ng mga opisyal, Viber group, malamang mga opisyal yang mga 'yan kasi sino pa ba puwedeng ka-Viber ng general ng AFP? Okey. Tignan mo 'yan, sining suki, 'di ba? Alam na alam mo hindi tao, eh. Bakit po troll ang tinatawag sa kanila? Kasi puwede pong isang tao, 'di ba 'yun yung meaning ng troll? Puwede pong isang tao marami yung pinatatakbo niya. Kaya yung hindi talaga pangalan yung niya, eh. Kaya katulad niyan, sining kung ano man ang pangalan niyan. Puwede pang may pinatatakbo yung tao na yun na iba pa. Kami, isa lang yung Badong Aratiles, eh. Eto lang yung mukhang 'to, eh. Bad Aratiles lang ako dun sa boxing. Okay, balik po tayo rito. 'Di ba kitang-kita niyo po, yan po patunay. We have, tuloy po natin. We have sat down with them to talk peace. Ito po yung sinasabi niyang similar sentiment because of the experience we've had with them. Ano po ba yung experience nila dito sa mga NPA? No, pinapaliwanag po ni General Bronner. Because of the experience we've had with them, we have sat down with them to talk peace. But what they were already doing was strengthening the New People's Army. Alam din po, eh. Yan po yung sinasabi ng mga dating kasapi ng grupo na yan na bumaliktad na sa sa gobyerno. Sinasabi nila, ginagamit lang namin yung pistok para magpatatag kami. 'Di ba? Strengthen, muli kaming magpalakas. Sinasabi rin po ng AFP Chief General Bronner na ginagamit lang yung pistok para magpalakas yung mga NPA. Mahal na Pangulo, kanino niyo pa po ba gustong makinig? Ang linaw-linaw na. Buti sana, kung desperate. Di po ba? Desperate po yung gobyerno dahil ang lakas-lakas ng NPA, kinakailangan natin makipag-usap kasi ang lakas nila, eh, ang daming napapatay. Hindi po ganyan, eh. Di ba? Ang sitwasyon hindi po ganyan, eh. In fact, AFP din po ang nagsasabi na wala na pong aktibong guerrilla front. Nagtatagumpay na po yung NTF-ELCAC. Matagumpay na po. In fact, pati po yung mga kasama sa peace panel, si Anyo. Ano po sinasabi ni Anyo? General Anyo. Magtutuloy-tuloy yung peace talk ay yung NTF-ELCAC dahil ang antindi ng ginagawa nito. Matagumpay niyang ginagawa. Hindi lang nila makontra kasi siyempre good soldier sila, eh. Susunod sila sa gusto, eh. Ano pa yung tila nabubwisit na sinasabi ni General Galvez dun sa mga panawagan nitong mga 'to. Nagsisimula pa lang, eh. Huwag kayong magbigay ng kondisyon. Kasi binibigay kaagad nilang kondisyon. Tanggalin ng buwagin ng NTF-ELCAC. Tanggalin yung terrorist tag sa mga NPA.
sa CPP-NPA. Tanggalin sila bilang terorista, yung tag sa kanila. Ipawalang bisa yung batas. Batas ipawalang bisa yung batas ng anti-terror law. Yung kagad yung kondisyon. Natural, hindi po magpo-prosper yung pistok na yan. Pero, dahil nakapagpalakas sila, tignan nyo po, sinabi po ngayon lang po, si Senator Amy sa isang ambush interview. Ano po sabi ni Senator Amy? Ako litong-lito na rin eh. Litong-lito na po si Senator Amy. Nag-uusap kayo ng pistok pero si Halandoni ay nagsasabi na tuloy yung pakikibakan nila para maagaw yung kapangyarihan. Si Halandoni po, yan pa po yung kabats, Vice Chairman ng hindi ko alam kung siyang pinakamataas sa NDF eh. Buhay pa po siya. Ibig sabihin ngayon pa lang hindi pa nag-i-start sinasabi nila na itutuloy nila na agawin ng kapangyarihan. Ayon po yan kay Senator Amy. Senator Amy, kung ikaw, senador, kapatid mo, presidente, nalilito ka kung bakit may usapin ng pistok. Lalo na po kami. Lalo na po kami. No? Hindi po namin masikmura. Kaya full support po kami kay VP Sara Duterte. Tapos babanatan nyo na pinagre-resign ng kung sino-sino sa DepEd. Ang nakakalimutan po nitong nagpaparesign si De Lima, si Barry Gutierrez. Alam niyo po ang interest po nila, pare-pareho po politika eh. Bakit po nila pinagre-resign si Sara Duterte in the premise na bagsak tayo sa PISA, mababa tayo sa PISA? Bakit? Totoo po na hindi tayo mababa sa PISA nung panahon ni Pinoy. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman tayo nagtitest eh. Kumbaga sa kanila, alam niyo yung ginawa ng panahon ni Duterte, in fairness po kay Briones, nag-test po tayo sa PISA para po malaman natin saan tayo, na-realize natin, nakulelat yung mga estudyante natin. Kaya magmula dyan, gagawa kayo na hakbang. Sila Pinoy, nung panahon po ni Pinoy, wala po silang balak na alamin kung gaano tayo nagfe-fair sa iba. Ang importante sa kanila yung tokis nila eh. No? Tokis po nila. Samantalang ang mas importante po na lutasin kung ano mang problemang meron. Si Inday BP Sara po, no? Si Inday BP Sara po, very willing po siyang ma-expose kung anong problema para malutas. Yun po yung pagkakaiba eh. No? Yung isang peking naglilingkod, panay takip lang po yan. Pero yung mga Duterte po, willing silang, eto problema, droga, lutasin natin yan. Mag-conduct tayo ng war on drugs, kahit sino magalit. Okay. Isa pa po. Actually, alam naman natin magtatagumpay na dahil sa NTF-ELCAC eh. Kaya lang po, grabe. Alam din nating lahat na yung NTF-ELCAC, yan po ay programa ng mga Duterte. Pag nagtagumpay po para sa NTF-ELCAC, di ang credit po niyan sa mga Duterte. Yun po ang ayaw naman ng kabila. Yun po ang ayaw naman nitong mga ka-Uniteam. Isa na lang po diyan sa Uniteam, no? Stress ko lang po maigi, no?
Yun po yung tinalakay ko kanina pero mukhang wala pong naka-realize. I-stress ko lang po maigi na yung pong unit team, sabihin kasi ang dami pong nagsasabi ngayon, "Bakit pakialamera ka, Sara Duterte? Suportahan mo lang yung pangulo kasi vice president ka." Iba po yung vice president niya. Si Sara Duterte po, niligawan po yan para mag-vice president. Ang unit team po, imposible pong wala silang pinagkasunduan. No? Sinabi, o mag-vice president ka na. O sige, payag ako agad. Basta hanggang vice president lang ako, wala tayong pag-uusapan. Ha? Pag vice president na ako, very willing akong ipakulong yung tatay ko. Meron po bang ganon? Pag vice president na ako, very willing ako makipag-pistok sa mga NPA. Meron po kayang ganon? Di po. Ang kasunduan po nila, itutuloy nila yung proyekto ni Pangulong Duterte. Kaya po pumayag yan si Sara Duterte. Imposible naman na gusto niyo ibalik yung ICC para makulong yung tatay ko. Payag ako makipag-unit team dahil yan yung purpose natin. 1 taon, 2 taon natin sasabing hindi natin papapasukin yung ICC, biglang sasabihin na natin na pag-aaralan na natin tapos papapasukin. Okay. Mga kapatid, nahaharap po tayo ngayon sa sitwasyon na ito nga, ginigipit lahat ng mga kakampi, lahat ng mga tungkol sa Duterte. Matatag lang po yung mga Duterte. No, sa totoo lang. Hindi po nila mabinay-binay, pero grabe na po. Wala pong humpay nung nagsimula po sila sa CIF. Hanggang ngayon po, wala pong humpay yung paninira. Tapos, ang malupit pa niyan, ito na po ang pinakagrabe sa lahat. O, katulad nito, anak ng pating naman. Ito po ang sabi, how in the hell do the DDS sheets make Sara win a presidency in 2028 if they are attacking everyone? Can someone please advise these clowns that politics is addition? Alam po ninyo, ako po, naniniwala po ako dyan politics is addition. Ang sabi niya, ang point niya, paano mananalo si Sara Duterte sa 2028? Inaatake ng mga DDS sheets ang tawag. Inaatake nila lahat. Di ba nila alam na politics is addition? Alam ko po, dapat ang kino-question mo niyan, yung ka-unit team. Di ba? Kung politics is addition, no? Kung politics is addition, bakit nyo binabanatan yung ka-unit team nyo? Okay. Isa pa, anak ng pating. O yan, another. No, walang pangalan. O, baka naman isang tao, 100 yung kanyang ganyan para mukhang maraming ayaw kay Sara Duterte, di ba? Baka naman isang tao lang si anak ng pating, si anak ng kulugo, si siopaw mo, tak-takin mo, naknakin mo, sipsipin mo, naknak ko. Baka lahat ng yan ay isang tao lang. Pare-pareho pong atake kay Sara Duterte. Di po ba? Walang pangalan, walang apelyido, anak ng pating, anak ng kulugo, sipsipin mo ratbo ko, putang ina nyo. Diba? Wala kaming katuturan. Nagnanaknak na kami. Baka pare-pareho lang sila. Iisang tao lang. Okay. Paano nyo naisip na atake lang ng atake? Buhay pa kami lahat. Kung baliktarin yung ginagawa nyo. Si Sara Duterte po ang inaatake ng lahat. Inaatake ng mga kakamping, inaatake ng mga dilawan, inaatake ng mga tambi vloggers, inaatake ng mga tambaluslo, inaatake ng mga loyalist vloggers, inaatake ng kung sino-sino. Pumapalag lang kami sa inyong lahat eh. Kami po, kaya namin pinaglalaban na hindi kami vlogger. Kasi isang pangalan, isang tao.
Eh, kayo po binabaliktad pa si Sara yung mga supporter ni Sara Duterte. Papaano daw mananalo si Sara, inaatake lahat. Hindi po ba baliktad? Inaatake niyong lahat si Sara, pinagtatanggol lang namin. At tapusin po natin 'to sa pamamagitan po ng sinabi ni Senator Bato. SMNI ang station na lumalaban sa CPP, NPA, NDF. Yan ang dapat suportahan natin. Ayan, diyan po nagtatapos ang ating pagsusulit.